ako ang may presidente, pati ang presidente wala nang hawakan na pera na nasa kanya yung poder kung kailan niya ibigay, magkano ibigay, kanino ibigay. Pati ako, buksan ko yung libro ng Malacanang. Kung may mga bagagandang naghintay dyan sa labas, buksan ko yung pinto ng kwarto ko. Mas gusto ko ang babae kaysa pera. Babaero ka, tama? Ngayon, sabihin mo na magkurakot ako. 22 years ako mayor ng Davao City. Hindi ko estilo yan. Ako, ninakaw ko ng piso, di wala. Ito man naman taga Davao, hindi naman ito taga Davao. O, tignan mo. Ba't ka nandito? Nag-hold up kayo? Airport, walang infrastruktura. Ang pantalan, if you are a trader na palabas mo ang iyong goods o papasok, you would want the cheapest, of course, barko, the fastest, at walang istorbo, maipasok mo kaagad. E paano mo maipasok? Nakaparking lahat dyan ilang araw na. Siguro yung mga driver dyan, 2 na ang patay sa kakahintay. Ganoon eh. Tapos, mag-truck ban kayo, patay na. Legal kasi yan. At ako man sa Davao, hindi ko pinapayagan. Papayagan mo yung kalalaking truck dyan. Maghintay kayo ng gabi. Kaya ganoon. Pero it's moving. Ngayon, dito tayo sa problema sa Pilipinas. Ako po'y naniniwala na may mga tao dito sa Pilipinas hindi alam ang prinsipyo. Ako lang ho ang Bisaya na naging mayor sa Davao in the entire 78 years. Hindi na nanalo ang Bisaya doon kasi wala naman siyang ginawa kung hindi mag-inom. Paano yan? Nung na-mayor ako, yung mayor noon, manalo, talo, tapos manalo na naman. Third terms. Ako, 1988, hanggang ngayon po, mayor ako. Sana naman kung nakausap kami ni Alan, pati ni Lani, gusto ko sabihin sa kanila, patikman mo naman ako ng Metro Manila. Kayo man muna mag-presidente, total, hindi ko masyado ambisyon niya. Hindi ako. Tapos iimbestigan, maghanap ng butas. Tapos sabi ko walang pork barrel. Impeach ako. TRO dito, TRO doon. Restraining order. Chief of Staff. Si Ribere. Siya na lang kasi nandiyan. Kaibigan. Daldal mo ang Congress ng pati Senado tagdadalawang tangke de guerra. Hintuin mo yung sesyon pag nagpipilit yung mga yawa, paputukan ninyo. Ayaw ninyong maniwala? Gusto nyo subukan? Ako lang yung presidente at the end of my term. Hindi ba nila ako kayang arestuhin o pahirapan? I will go to jail. Open kasi ako masyado. That's what I'm doing now. So I have to answer for what I say because I am bound by what I say in this planet. So in the dying days of my administration, I could see that there would be serious cases of filed against me. Mapupunta talaga ako sa Muntinlupa. Punta, sigurado yan. Now, ang redeeming factor ko, yung sumunod na presidente sa akin, sabi niya, nakakaawa naman itong gagong to. May ginawa naman ito sa bayan, pero pardon lang natin. Yan ang deal. Patay na ito. Sakripisyuhan ko yan. Pag walang magpapardon sa akin, hindi pa nga gumaganti na ang mga ulol.
Hindi pa ako nag-umpisa. Doon tatanda ako sa Muntinlupa. Okay na lang. Kaya kung yan ang babayaran ko, okay ako. I will do it. And I will go to prison. Tapos baka si Dilima manalo. Alam si Dilima pumunta sa Davao. Yung the Human Rights Commission investigated me ang bank. Ang bank is, nandoon sila lahat mga commissioner. Kung nagsalita si Dilima, nag-meeting na ba siya? Dito wala pa? Huwag din yung pamitingin dito. Huwag kayo punta sa meeting niya. Sa amin, alam mo si Dilima maganda Mr. Duterte. Yes, ma'am. You ever overheard on a certain incident but you threatened a certain Alfredo Mendoza? Kala mo na sa simbahan ka, nag-i-echo eh. Alfredo Mendoza. And what is really reprehensible is that 2 days after you threatened Mendoza, he was found dead with a gunshot wound in the head. What the hell is happening to my Itoyon City? So, ambot. Ambot is, ewan ko, ambot sa langaw. Well, anyway, trabaho niya yan. And I said, ma'am, if you have the goods on me, if you think that the proof would be enough to prosecute me, file the case in court. I'd be happy to see you there. Alam mo kasi ako, baski anong gawin ko, hinahabol talaga ako nila. Ito si Ma'am Eta. Walang personala yan. Kung mamamatay, pag hindi ako presidente, I won't die. Sabihin ng Comelec, i-disqualify ako, sige, disqualify. Wala problema, uwi ako bukas sa amin. Hindi ako hot na hot dyan. Balita namin, babaero ka. Tama. Tama talaga.